Yun, nakapagpunta, no? Ay, nandun pa pala. Ay, nandun na. Okay po, so good morning po sa lahat. Sa lahat po na naka-join sa Google Meet. Marami po naka-join sa Google Meet. Mayroon po tayo sa ah, Bisaya, Mindanao, Luzon, Ilocos, Cagayan, nasa Isabela pala sila, brother. So tayo po ito ngayon, kapatid, para po sa ating pagbabasa ng salita ng Diyos. Ito po sa Daniel chapter 4, verse 35. Daniel chapter 4, verse 35. Nandiyan na po kayo, mga kapatid. Sabi dito, and all the inhabitants of the earth are reputed as nothing, and he do it according to his will in the army of heaven, and among the inhabitants of the earth, and none can stay his hand, or say unto him, what doest thou? Supurihin po ang Diyos na pagbabasa ng kanyang salita, kahit po'y manalangin. Ama, mapangyarihan sa lahat, salamat po Diyos sa umagang ito muli sa pagbibigay mo sa amin ng pagkakataon na kayo po'y aming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Nawa po Diyos, ang banal ng Espiritu ang magturo po sa bawat isa sa amin, lalo po sa lingkod Diyos, na hindi po ang ating katalinuhan, hindi ang ating karunungan, kundi ang galing lamang na katalinuhan galing sa iyo, Lord. Salamat po Diyos, nawa po ay ipaunawa mo po ang mga salita mo sa aming puso, sa aming isipan, upang kami po ay magkaroon ng katatagan sa aming paglilingkod, Lord. Salamat po Diyos, sa lahat ng nananaran ko, naka-join sa Google Meet, nawa kami po ay makapokus sa pakikinig upang maintindihan namin na kayo po ay sovereign God, Lord. Salamat po Diyos, na ito'y dadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so mga kapuna kayong palit, at sa mga naka-join sa Google Meet, so relax lang. Enjoy lang natin ang ating pagkikinig ng mga salita ng Panginoon. So ang pamagat po na ating pag-aralan ngayong umaga ay continuation po na ating napag-aralan na. Yung mga huling napag-aralan natin ay God is sovereign in creation, no? At tatalakay natin doon kung paano ginawa ng Diyos yung mundong ito. Yung mundo, lahat ng nasa mundong ito, sa kalawakan, sa karagatan, nakita natin ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. At nakita rin natin kung paano ang Diyos ay makapangyarihan sa kapanganakan. Kung ganun, kung paano yung mukha natin ay ito. May gumusto ba ng mukha natin? Gusto ng Diyos may ng mukha natin. God is sovereign in birth. At kahit napahapyawan natin yung God is sovereign in death, wala tayong magagawa kung naka-appoint po sa atin yung kamatayan. It is appointed unto them once to die, and after this, that judgment. So, kapanganakan, kamatayan, ay naka-appoint na po sa atin. Kung kailan ka ipapanganak, yon, nakatakda na yon. Kung anong araw, anong oras, anong minuto, Brother Ariel. Yon. Yung kamatayan din, alam na Diyos, anong oras, anong minuto, anong araw, kung saan ka mamamatay, alam na ng Diyos yun. Pero hindi natin alam. Gusto nga natin sa bahay lang mamatay, ano? Ako gusto ko matulog na lang. Pagka natulog, din ako magising. Gusto ko po yun. Pero hindi natin alam. Kung yun gusto ng Diyos, baka nasa aeroplano. So, ngayong umaga mga kapatid, ang pag-aralan po natin ay God is sovereign in administration. Yun. God's sovereignty in administration. Pag sinabing administration, yung pamamahala niya, yung paggugobyerno niya. At ang paggugobyerno niya ay mula sa langit hanggang sa lupa. Hindi siya nagugobyerno doon lang sa langit. Ang sakop niya ay buong kalangitan at buong sangkalupaan. Marakita natin yung mga kapatid. Kaya ulitin lang natin yung ating binasa kanina. Sabi ni Daniel, sa magitan ng paggabay ng Diyos sa kanya, sabi doon, in all the inhabitants of the earth are reputed as nothing, and he do it. So, tatanda natin yung word na yun. And he do it according to his will, and the army of heaven, and among the inhabitants of the earth, and none can stay his hand, or say unto him, what doest thou? Yun. Ano yung sa Tagalog? At ang lahat ng mananahan sa lupa ay nabilang sa wala, at kanyang ginagawa ang ayon sa kanyang kalooban sa hukbo ng langit. Sa langit pa lang. Kung anong gusto ng Diyos, yun ang masusunod. Eh gano'n, baka atindi yung langit. Di ba? Nandun yung mga hindi natin nakikita pa eh. Sinong gusto nyo makita mga kapatid pagdating sa langit? Sino? Yung unang gusto nyo makita? Ha? Yung mga archangel. Gusto nyo, ayaw nyo makita si Jesus. Hindi na natin makita doon. Nasa influence ko yun.
So, siyempre gusto natin makita yung mga propeta, mga apostol. So, nandun po yun sa eternal na langit. At sabi ng Panginoon sa eternal na heaven, ang Diyos ay namamahala doon. Siya yung commander-in-chief doon. Siya yung talagang, sabi doon, kanyang ginagawa, at ang lahat ng mananahan sa lupa ay nabilang nawala at kanyang ginagawa ang ayon sa kanyang kalooban sa hukbo. So may hukbo ng langit. Sino kaya ang hukbo ng langit? Diba? Dito may mga hukbo ng Pilipinas. Diba? Ano ba yung hukbo ng China? Ano ba ang mas marami? Hukbo ng Pilipinas o hukbo ng China? China. Ilan ba ang militar ng China, mga kapatid? 1.7. Puro active yun. Bukod pa yung, ano ba yung tawag? Reserve. May laban ba tayo? Wala. Kasi marami sa atin, mga suwang daw. Maraming duwid eh. So, sabi doon, hukbo ng langit, mga kapatid. Sa langit pa lang, may hukbo. Kaya pagdating ng Panginoon, nakaagapay po sa kanya, sino po? Yung nakaagapay sa Panginoon pagdating niya. Mga anghel. Yun. Kaya, dito makita natin, punta tayo doon sa pinaka-outline natin. Sabi ito sa yung pinaka-core ng ating pag-aaral, yung God's sovereignty and administration means He possesses absolute, supreme, unlimited right, power, and authority to rule, govern, order, dispose, and manage all things. Yung minamanage siya lahat ng bagay. Kahit yung nararamdaman natin, minamanage yan. Kahit yung pag-ibig natin, minamanage yan. Kaya huwag ka mag-alala na mamanage ng Diyos lahat ng pangyayari dito sa mundo. Hindi lang Diyos siya na nakatunghay kung anong mangyayari. Ano kayong mangyayari kay Sister Perla, kay Brother Ariel? Hindi po. Minamanage siya lahat yan. Akala lang natin, bakit pinabayaan ako? Hindi po tayo pinababayaan. Minamanage niya ang tama ayon sa kanyang kagustuhan. At iintindihan lang natin pagdating ng panahon. Katulad ng nangyari kay Joseph, di ba? Ang sakit ng nangyari sa kanya. Pero naintindihan niya na lahat ay may plano ang Diyos sa kabila ng kanyang hirap na naranasan. Ano ba? Sabi doon, He does all things exactly as He pleases. Eksakto. No? When He pleases, how He pleases, and for His own glory. Pag gumawa siya, natutuwa siya sa kanyang ginawa. Bakit siya gumawa? Para sa kanyang glory. Ano pa? This includes, yun, number 1, yung creation, yung ating pinag-aralan, providence, yun, yung mga nangyayari sa araw-araw natin, providence yan ng Diyos yan. Yun, naglalakad ka, hindi ka nadadapa. Nadapa ka, pero nakabangon. Providence yan ng Diyos yun. May nawala sa'yo, pero natagpuan. Yung nawala sa'yo, di na natagpuan. Providence pa rin ng Diyos. Baka may kapalit, di ba? Huwag kayong mag-alala. Pag may nawala, ano mangyayari? May kapalit. Yun. Kaya mga nawala, limuti na, may nakalaan na. So sabi doon, according only to His own infinite wisdom. Yun. Sabi pa, this includes creation, providence, nation, men, angels, or events, especially the administration of grace and salvation. All wholly of Him, none of man. So wala sa atin, sa Diyos po lahat. Yung kanyang nilikha, minamanage niya ng tama yun ng kapatid. Mula sa maliliit, kahit sa mga insekto, siya ang nagmamanage niya lahat. Lahat, isda, mga hayop sa parang sa kalangitan. Di ba sabi ng Panginoon, walang malalagdag na ibon. Isang ibon na hindi ipinantulot ng Diyos. Kahit yung paglaglag ng ibon, yan ay minamanage din ng Panginoon. Kaya makita natin, dito sa Ephesians chapter 1, verse 11, tingnan po natin. In whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of Him who worketh all things after the counsel of His own will. Sino daw ang gumagawa sa lahat ng bagay, mga kapatid? Ang Diyos po, lahat ng bagay. Sa lahat ng bagay. Sabi niya sa Tagalog, tayo rin naman sa Kanya ay ginawang mana na itinalagaan niya tayo, kailan daw itinalagaan niya tayo? Nung una pa, ayon sa pasya, niya ang gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa pasya ng Kanyang kalooban. Sinong nagpasya, mga kapatid?
Ang Diyos po, sariling kalooban kung bakit tayo narito, kung bakit nandyan ka nakaupo. Sariling kalooban ng Diyos ang nagpasya kung bakit tayo iniligtas eternally. So, napakagandang talata, no? Hindi tayo nagpasya, hindi si pastor. Kaya ka narito, hindi dahil kay pastor. Kaya wala tayong utang na loob kay pastor. Ang may ang papuri, ang honor, glory and praises ay belong sa Diyos. Kung magpapasalamat tayo, salamat brother sa buhay mo. Ginamit ka ng Diyos. Ganun dapat. Kasi pag i-direct mo salamat pastor ha, parang siya yung nagligtas sa iyo eh. Hindi po. Ginagamit lang po tayo ng Diyos para ma-fulfill yung kanyang plano. So, tingnan po natin yung definition and nature of His administration. So, tama na? Absolute and supreme dominion. He is a King of kings, Lord of lords, soul roller, lawgiver, judge, disposer of all. Lahat na. Wala ka nang masasabi sa Diyos. King of kings, Lord of lords, soul roller, lawgiver, judge. Sino bang judge, mga kapatid? Ang Diyos po. Hindi tayo pwede mag-judge. Sabi nga ng Panginoon, huwag kayong maghahaton. Wala tayong karapatang maghaton. Naku, pangit yan. Tumiga nga ka sa lamig kung anong itsura mo. Ang tao kasi mapag-husga. Di ba? Pero sabi ng Panginoon, huwag kayong maghaton. Tingnan natin mga kapatid. Isa lang po ang judge, ang Panginoong itong Kristo. Pero sabi nga sa Matthew chapter 7, verse 1, kasi ito po yung nature ng tao na judgmental. Sabi doon, judge not that you be not judged. Huwag kayong magsihaton upang huwag kayong hatulan. For with what judgment you judge, you shall be judged. And with what measure you make, it shall be measured to you again. Yung, huwag kayong humatol sapagkat, ano sabi doon? Sapagkat kayo'y hahatulan. At sa panukat na inyong isusukat, ay susukatin kayo. Yun. So, wala tayong karapatan na ako ma-impyerno ka, brother. Kasi hindi mo tinanggap ang Panginoon. Sino may sabi sa'yo? Bakit alam mo ba yung puso ng tao? Halimbawa, yung magnanakaw doon na kasama ng Panginoon Kristo. Kung tayo ang hahatol doon, baka impyerno ang sasabihin natin. Di ba? Pero isa doon sa magnanakaw na kasama ng Panginoon, anong sabi niya? Panginoon, isama mo ako doon sa paraiso. Yon, anong sabi ng Panginoon? Ngayon din, makakasama kita. Ibig sabihin, hindi natin narinig yung confession ng magnanakaw na yon. Ang alam natin, pusakan na magnanakaw. Kasi ang tao, judgmental, wala nang kapag-asa yan. Yung si Ruben na yan. Ay, BACB yan. No? Anak, babae, suga, lahat bisyo. Walang pagkasa si Brother Ariel. Kasi naabutan ko, nag-iinom. Ano, iikot kami ni Brother Amor. Pastor, tagay mo na, Pastor. Kahabulin pa si Pastor magtagay. So, kung ako mag-judge, wala nang pagkasa si Brother Ariel. Lahat tayo, walang pagkasa. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, sa habag niya, mayroong pag-asa. Dahil ang Diyos ang nagbibigay ng pag-asa. Kung tayo lang, walang pag-asa talaga mga kapatid. Yun. Kaya huwag tayong humatol. Kahit tingin natin, napakasama yan. Hindi natin alam na ang kahabagan ng Diyos ay darating sa Kanya. Ano pa? Sabi dito, sa Psalms 103 verse 19. Tingnan natin mga kapatid. The Lord had prepared His throne in the heavens, and His kingdom ruleth over all. Yun. Inihanda na ng Diyos mula sa simula yung kanyang luklukan. Sabi doon, itinatag ng Panginoon ang kanyang luklukan sa mga langit at ang kanyang karian ay nagpupuno sa lahat. Walang hindi nasasakop ng kanyang pamumuno. Ang Diyos po'y makapangyarihan sa lahat. Kaya lahat ay sakop niya. Langit, lupa, lahat-lahat po. Kahit yung mga bagyay na sa karagatan, kontrolado po niya. Yung mga malalaking isda. Ano ba ang pangalan nung kumain kay Jonah, mga kapatid na isda? Ha? Balyena. Yun. Kailan may pangalan? Malaking isda. Pero, isensyo kung anong pangalan para eksakto. Pero malaking isda yun, alam mo, lunukin si Jonah, di ba?
Kaya huwag kayong pabiro-biro, baka lulukin kayo. Hindi man bagya, baka padala ng Diyos na malaking aso, lulukin kayo. Maging maliit na kayo kasi ang Diyos hindi, walang imposible sa kanya mga kapatid. Gala mo yun, na-prepare na ng Diyos yung malaking isda dahil pasaway itong si Jonah. Ano pong kasalanan ni Jonah mga kapatid? Ba't inihanda ng Diyos yung malaking isda? Anong kasalanan ni Jonah? Hindi sumunod. Ang tawag sa kanya ay run-away missionary. Kaya kung kayo tinatawag ng Diyos mga kapatid, huwag na kayong magdalawang isip. Yun. Papapahamak po tayo. Dahil si Jonah, sabi niya ng Panginoon, pumunta ka na sa Nineveh, Jonah. Mangaral ka doon. Anong sabi ni Jonah? Bakit ko kaya doon sumunod si Jonah, kapatid? Ano kaya ang attitude nito? Kasi kalaban po ng Israel itong Nineveh. E paano ka pupunta sa kalaban? Kaya sa halip na pumunta siya sa Nineveh, dapat maglalakad siya o magkakabayo. Anong ginawa ni Jonah? Sumakay sa barko. Yon, pamupuntang Tarsus. Kaya pa siya, natutulog siya. Biglang pinabagyo ng Panginoon, di ba? Kala niya, makakatakas. Huwag natin paplanuhin makatumakas sa Diyos. Hindi ho tayo makakatakas. Baka nandiyan ka pa lang sa hagdanan. Ano, badakukan ka ng Panginoon. Yon, kailangan pag sinabi ng Diyos, go! Go ka! Huwag kang stop. Eh sa atin, sinabi ng go. Pero tayo, anong ginawa natin? Sinabi na nga, go eh. Sabi, pwede bang stop muna? Hindi pwede. Kung nga eh. So yung po ang ating Diyos mga kapatid, the Lord had prepared His throne in the heavens and the kingdom ruled over all. Wala tayong magagawa. Pag nagpasaway tayo, kontrolado ng Diyos lahat ng mga pangyayari dito sa mundo. Pati mga hayop, kontrolado ng Diyos. Ahas, kontrolado. Eh, subukan nyo magpasaway. Baka utusan ng Diyos lang ang mga kobra at pasukin ang bahay nyo. Di ba? Kung saan ka nagagaling mga kobra? Wala namang madaanan ba? Talagang bubaga doon sa iyo kobra, brother. Oh. Kaya utusan ng Diyos yan. Yun. Kung hindi man kobra, ano gusto nyo? Leon, alam mo, walang leon sa Pilipinas, pero may nagbabantay sa pintuan mo, Sister Philip na leon. Saan nanggaling yun? Walang imposible sa Diyos mga kapatid. Kontrolado niya lahat. So, kaya huwag po tayong magpapasaway. Talagang matitikman natin ang parusa ng Panginoon. Kasi nag-rule po siya eh. Ay kung dito sa Pilipinas, di ba? Sinong presidente natin? Si Bongbong Marcos. Ayaw mo ninyo sa kanila, si Bongbong Marcos ang presidente natin. Bahala na kayo kung gusto nyo sa 2028 o hindi. Yung kung sino yung gustong iboto, wala tayong i-endorso dito. Pero ngayon, di ba, kapag lumabag ka sa batas, papaporsahan ka. Kasi siya ang presidente. Ganon din ang Diyos natin. Siya yung nag-rule sa langit, sa lupa, sa lahat ng mga bagay. Siya ang nag-rule. Daniel, yung binasa natin kanina, pero simulan natin sa Daniel chapter 4, verse 34 to 35. Ano po yung sabi yun? At the end of the days, Nebuchadnezzar lifted up my eyes unto heaven, and my understanding returned unto me, and I blessed the Most High, and I praised and honored Him that liveth forever, whose dominion is everlasting dominion, and His kingdom is from generation to generation. At sa katapusan ng mga kaarawan, akong si Nebuchadnezzar ay nagtaas ng aking mga mata sa langit, at ang aking unawa ay nanumbalik sa akin, at aking tinuri ang kataas-taasan, at magpakailan pa man, sapagkat ang kanyang kapangyarihan, ayan na po, ay walang hanggang kapangyarihan, at ang kanyang kaharian ay salit-salin lahi. Ibig sabihin mga kapatid, ano po ang kwento dito kay King Nebuchadnezzar? Di ba nagmataas po siya? Nagkaroon siya ng pride. Yun. Ang pride po ay nagre-resulta ito ng pagbagsak. Yun. Panoorin po nyo yung isang preaching nung Wednesday about pride. Nakakatakot po talaga. Pag may pride po tayo, ibabagsak po tayo ng Diyos. Kita mo si King Nebuchadnezzar, hindi nag-accept ko ng Diyos. Hindi niya kasi in-acknowledge yung sovereignty of God. Ang sabi niya, alam mo, lahat ng yan, nagkaroon yan dahil sa akin. Sa akin, puro akin.
Hindi niya in-appreciate na binigay ng Diyos sa kanya yon. Anong sabi ng Diyos? Anong ginawa ng Diyos sa kanya? Inalis sa kanya ang kaharian. At anong nangyari pa sa kanya? Nag-asal tayo. Tinubuan ng mga balahibo. Tinubuan ng mahahabang kuko. At ang kinakain niya ay hindi na pagkain ng tao, pagkain na ng hayop. Damo na po ang kinakain ni Nebukadnesar. Huwag natin paplanuhin na kalabanin ang Diyos dahil sa kabila nun, hindi palalampasin ng Diyos ang mga gawang hindi magandang ginagawa natin. Maliit man malaki yan mga kapatid, hindi yan palalampasin ng Diyos. Hindi ka makakatago sa Diyos, pwede ka magtago sa pastor. Pastor, abangan mo. Nandiyan na si pastor, nandiyan na. Itapon mo na. Anong itatapon ko? Lahat ang itapon mo na. Pati asawa ko? Hindi. Itira mo naman yung asawa ko. Hindi po mga kapatid, hindi tayo makakaligtas sa Diyos. Ano mang mali ang ginagawa natin, hindi malilinig sa Diyos sapagkat God is omniscient God, omnipotent God, omnipresent God. Makapangyarihan Diyos, all-knowing siya, lahat siya ay nasa, yung kanyang presensya ay nasa lahat ng dako. Kaya makita natin sa Hebrew, tingnan natin mga kapatid, ang mga Bible natin. Hebrew chapter 4, verse 13. Ano po yung sabi ng Hebrew 13? Sabi dito, neither is there any creature that is not manifest in His sight, but all things. So mga kapatid, lahat ng bagay, all things are naked and open unto the eyes of Him with whom we have to do. Tagalog naman, sa Tagalog, at walang anumang nilalang na hindi nahayag sa kanyang paningin. Ito, nakakatakot po talaga ito, kapatid. Dala mo, naglilihim ka. Talagang pagka nakasarado ang pinto mo, ano bang ginagawa mo? Yun, ay wala namang tao. Kaya itong gagawin ko, naku, delikado. Ang Diyos po, sabi doon, walang bagay na nalilinig sa Diyos. Ang Diyos ay may kakayanang parusahan mo tayo. Kahit makita tayo ng tao, di naman tayo mapaparusahan yan. Pero ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ano man ang ginagawa natin sa lihim, paparusahan ko tayo. Bakit to? Ang Diyos po hindi konsentidor. Ang Diyos po dinalapat niya yung katuwiran na dapat gawin sa mga gumagawa ng kasalanan. Bilang pagmamahal. Pagmamahal po ng Diyos yun. Kasi kapag ang Diyos hindi na nagparusa, anong klaseng Diyos yun? God is a God. God is love. But God is a God of justice. So, ang Diyos ay makatarungan. Mapagmahal natin, di ba? Ang totoong nagmamahal ay nagpaparusa. Sabi nga, kapag ang isang anak ay hindi napaparusahan, hindi napapangsabihan, anong sabi ng Panginoon Apostle Paul? Baka anak kayo sa labas. Bastard ang tawag po doon. So, ang kailangan po natin, para hindi tayo maparusahan, ay tumama tayo, magpakaayos tayo ng kapatid. Huwag nating sundin yung ating, ano pong ating susundin? Yung ating puso, pastor, nagdala naman ang puso, delikado na naman. Yun, yung puso kasi ang number one, sentro po talaga yan. Ang sabi ni King Solomon, bantayan mo. Anong babantayan mo? Si pastor? Si brother? Si sino po? Ang pinababantayan sa atin ay ano? Bantayan mo ang puso mo. Bakit daw? Sapagkat bukal ng buhay mo yan. Pag nagkamali ka sa desisyon, dahil sa nararamdaman mo, magkakaroon ka ng problema talaga. Yun. Kaya yan yung warning, di ba? Kahit ang ating Panginoon, sinabi niya, yung puso natin, ano yung sabi doon? Lahat ng masama ay nanggaling sa puso. Tingnan natin, Mark chapter 7. Mark chapter 7, verse 21. Sabi doon, for from, yun, within, out of the heart, yun, of men proceed evil thoughts, adulteries, fornication, murder, sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng mga tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip, ang mga pakitiapid, ang mga pagnanakaw, ang mga pagpatay sa kapwa-tao, ang mga panganganunya, thieves, covetousness, yun, wickedness, deceit, lasciviousness, an evil eye,
blasphemy, pride, foolishness, ang mga kasakiman, ang mga kasamaan, ang pagdaraya. Yun. Nakalagay pa nga dito ang kalibugan, no? Talagang napaka, ano ang Bible. Ang matang masama, ang kapusungan, ang kapanaluan, ang kamangmangan. So, ang kamangmangan pala, kasalanan. Yung kamang sabihin, bakit mangmang ka sa salita ng Diyos? Eh, sinasabi na nga ng Diyos, Hosea chapter 4 verse 6, my people are perished because, ano po, of lack of knowledge. Pero hindi lang nagtapos doon mga kapatid yung verse na yun, because they will rejected my words. Yun pala. Kaya lack of knowledge, nireject nila ang salita ng Panginoon. Kaya kung ano naman narinig natin mga salita mga kapatid, huwag natin i-reject isa sa puso natin para hindi tayo magkasala laban sa Diyos. Kasi sabi ni Haring David, 119, awit. Psalms 119, yun, magbuklat po kayo ng Biblia. Psalms 119, verse 11. Yan. Pwede natin i-memorize ito mga kapatid para malayo tayo sa kasalanan. Ano po yung sabi doon? Thy word have I hid in my heart. Anong resulta pag nasa puso yung salita ng Diyos? Anong resulta mga kapatid? I might not sin against thee. Para hindi ako magkasala laban sa Kanya. Kapag ang salita ng Diyos nasa puso, ako mga kapatid, testimony ko mga kapatid, ang daming pagkakataon na hindi ako magkasala. In 22 years, dami ko ng pagkakataon na pwede akong bumigay. Pero pag ako'y nag-meditate, nag-pray, nag-devotion, inaalala ko yung mga salitang nandun sa puso ko. Yun. Siyempre, yung prayer, pinakadabis yun. Sabi nga ng Panginoon, manalangin kayo para hindi kayo mahulog sa tukso. Ang espiritu ay handa, ngunit ang laman ay mahina. So ito po yun, yung salita ng Diyos, tulad na ating pinapag-aralan ngayon. Kapag naintindihan po natin the sovereignty of God, marirelax ka sa buhay. Wala kang pangaga, matutulog ka sa gabi na payapa ang buhay mo. Hindi mo naaalalahanin yung araw ng bukas sapagkat hindi mo maalam kung darating pa bukas sa iyo. Hindi mo alam kung darating ang Panginoon pagkatulog mo. Ibig sabihin, sabi ng Panginoon, sapat ng araw na ito sa lahat ng ating kabalisahan, sa lahat ating problema. Huwag mong alalahanin yung araw ng bukas. Yan ang sabi ng Panginoon, tingnan natin. Matthew chapter 6 verse 34. Ang sabi niya sa Matthew 6:34 mga kapatid, sabi niya, 34, take therefore no thought for the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient, no, napakagandang word. Sufficient unto the day is the evil thereof. Sapat na raw yung araw na ito. Yun, ang gandang verse na ito. Ano mo, pag ito yung pinimitate natin, marirelax ka talaga sa buhay. Pag relax ka sa buhay, ano ang mangyayari sa katawan mo? Babata ka. Di ba, Brad? Relax ka eh. Kahit 60 ka, anong tingin nyo? 60 pero 16. 16 tawas ko, Brad. Di ba, Brother Ariel, no? Dala mo 60 ka, pero mukhang 16. Ay, saan ka na? Kasi nga, relax ang buhay mo. Eh kahit uminom ka man, nag-glutathione. Kung hindi ka relax, walang epekto sa iyo yan mga kapatid. Ang kailangan natin, ma-relax sa buhay. At ito po yung sinabi ng Panginoon. Ang sabi doon, sukat na sa kaarawan ng kanyang kasamaan. Sabihin, yung araw na ito, doon natin pagyamanin. Doon tayo mag-enjoy na maglingkod sa Diyos. Yung araw ng bukas, bahala na si Lord. Kung ano yung kanyang ibibigay sa atin doon. Di ba, bro? Doon. Ang daming Judith bukas. Bayaan mo yun. Matulog ka muna ng mahimbing. 10 Judith, pastor, di ako makatulog. Ay, talagang mangyayari yan. Baka 60 ka, baka mukhang 100 years ka na ngayon. Just relax. Alam na, Diyos na may pangangailangan tayo. Yan mo, testimony ko yung mga batid, siya, di sana makapunta yan sa Bagyo. Nag-isa na lang siya eh. Pero biyaya ng Diyos na last 3 minutes, kailangan niya 10,000. Ang hawak ko, 80 pesos. Ano mo makakarating yun? Pero, God will provide mga kapatid. Hindi ako nag-alala eh. Sabi ko sa kanya, kung hindi ka makapunta, wala tayo magagawa. Pero kung kalooban ng Diyos, God will make a way. Yun. God will make a way mga kapatid. Kaya, tataasan natin yung pananampalataya sa Diyos. Tataasan natin yung level ng ating pagtitiwala sa Diyos. Di ba sabi sa Proverbs 3:5, sabay-sabay tayo, walang tinginan.
Ang titingin, walang land. Ang sabi doon sa Proverbs 3:5, trust in the Lord with all thy heart and lean not unto thy own understanding. Yun, napakaliwanag yun eh. Trust in the Lord. Yun. Kung yun ang nasa isip mo, sa puso mo, relax lang. Hindi ka tatanda, bro, di ba? Kasi relax ka eh, matutulog ka, hindi ka agad. Magigising ka, relax lang. Hindi. Pastor, ilang taong ka na? 59. Mukhang 49 na. So relax kasi. Bakit to? Kahit kumain ka ng prutas at gulay, pag stress ka, walang magiging resulta ito sa'yo maganda. Relax lang ang kapatid. Wala ka ngayong boyfriend, relax lang. On the way na. Nandun ako sa Kusaya. baka nasa aeroplano na, sa Terperna. Di ba luwalan din? Pag landing yun, ang tanong, ready ka na ba pag lumanding yun? Kasi naghahanap ka na eh. Pag binigay ng Diyos sa'yo, ready ka na ba? Ay, pastor, di po lang. Kala mo naghahanap ka, tapos pag nandyan, ay, hindi ka pa ready. So, kailangan ipag-pray, Lord, kung dumating man, i-ready ko ang sarili ko. Kung yun yung bigay mo. Yun. Punta tayo. So, God is so free, mga kapatid. Okay po, sabi doon sa Daniel 35, yun. Nasa natin 34. Basahin natin yung 35, mga kapatid. And all the inhabitants of the earth are reputed as nothing, and he do it according to his will, and the army of heaven, and among the inhabitants of the earth, and none can stay his hand or say unto him, what doest thou? Hindi natin pwedeng questionin ang Lord. Walang dapat pag-question, Lord, bakit ganito ang buhay ko, bakit siya'y ganito, bakit siya'y mas malaman, bakit ako yung tamtaman lang. Eh kung lahat tayo milyonaryo, sa palagay nyo kapatid, kung lahat tayo milyonaryo dito, basta na tayong kumpanya, sino pa magtatrabaho kaya, Brad? Wala na. Kung lahat ay janitor, kung lahat ay pulis, sino pang huhulihin ng pulis? Diba? Kaya lahat ay inaayos ng Diyos ayon sa kanyang pagiging makapangyarihan. Lahat ay hindi dinagay sa isang lugar lang. Kahit yung mga bahay natin, nasa Bible yan, mamaya makikita natin na mayroong hangganan talaga. 1 Timothy, mga kapatid, chapter 6, verse 15 to 16. Sabi doon, which is in his time, he shall show, he is the blessed, only potentate, the King of kings and Lord of lords. Na sa kanyang kapanahunan, ay ipahayag siya na mapalad at tanging makapangyarihang hari ng mga hari. Siya lang po yung hari na makapangyarihan. Dito sa mundo, di ba? Anong bansa ang may hari? Anong bansa ang may hari sa mga, di ba, Brunei, king ng dyan eh. Sa Saudi, yon sa, ano pang may mga hari? Sa England yata, no? Yon. Tumbas naman ang presidente, ano lang yun man, katawagan eh. Parang presidente din yan. Pero, ang sabi dito, makapangyarihang hari. Ang Diyos lang po yun. May mga hari, pero hindi sila makapangyarihan. Ano pa? Who only had immortality, dwelling in the light, which no man can approach unto, whom no man had seen, nor can see, to whom be honor and power everlasting. Amen. Na siya lamang ang walang kamatayan. Yun. Diyos po, walang kamatayan. Ay, ang tanong, bakit si Kristo ay namatay? Kung ang Diyos ay, kung si Kristo ay Diyos, sabi, ang Diyos ay walang kamatayan, bakit si Kristo ay namatay? Kasi ito po yun. Ito po ang sagot. Bayaan mong ang Diyos, ang Biblia ang sumagot. Para eksakto. Sabi doon, sa Philippians chapter 2, verse 6, tingnan natin, sabi doon, being in the form of God, though it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation and took upon him the form of a servant and was made in the likeness of men. And being found in passion, verse 8, as a man, natagpuan siya na tao, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Bakit kaya? Dahil sa kasalanan natin. Lahat ng kasalanan pinili ng Ama before the foundation of the world, siya ang nagtubos. Ay ilan ba ang numero ng mga tinubos ni Kristo, kapatid? Ano ba nyo kung ilan ang number ng mga tinubos ni Kristo, kapatid?
Basahin nga natin sa Revelation 5:9. Revelation, natin yung verse na yon, Revelation chapter 5, verse 9. Sabi ni John, ito po, pangyayari ito na nagkaroon ng pangitain si John. And they sang a new song, saying, Thou art worthy to take the book and to open the seals thereof, for thou wast slain and hast redeemed us to God by the blood of every kindred. Yun. Every kindred, mga kapatid. And tongue, and people, and nation. Sa Tagalog, at sila'y nag-aawitan. Ito ang trabaho natin, mga kapatid, sa langit. Mag-aawitan na lang tayo doon, mga kapatid. Kaya nawa, pagdating ng pagkanta, kanta po kayo. Kasi doon sa langit, kakanta na lang po tayo doon. Yun, huwag niyong pipigilan. Mabuti pa yung yung kantang yun. Huwag mong yung kita. Yun, mayroong word na doon. Huwag pipigilan eh. Ito huwag niyong pipigilan kapag kumakanta. For the glory of the Lord. Kasi yun din naman ang gagawin natin pagdating natin doon sa kaharian ng Diyos. At sila'y nang-aawitan ng isang bagong awit na nagsasabi, ikaw ang karapat-dapat na kumuha ng aklat at magbukas sa mga tatak nito sapagkat ikaw ay pinatay at binili mo sa Diyos. Ano daw ang ginawa ng Diyos ni Kristo? Binili mo sa Diyos ng iyong dugo ang mga tao sa bawat angkan at wika at bayan at bansa. Yung dugo ni Kristo, yun ang pinagbili sa atin para matubos tayo. Gala mo yan, no? Sa Revelation 7 ay mga kapatid. Revelation chapter 7, verse 9. Ano pong sabi ng ni John, the beloved? After this, I beheld, and lo, a great multitude, which no man could number of all nations, and kindreds, and people, and tongues, stood before the throne, and before the Lamb, clothed with white robes, and palms, and their hands. Alam mo yun? Nagkatapos sa mga bagay na ito, ay tumingin ako, at narito ang isang lubhang karabihan na di mabilang ng sino man. Hindi mabilang ng sino man. Yung tinubos ni Kristo, na mula sa bawat bansa, at lahat ng mga angkan at mga bayan at mga wika, na nakatayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng kordero, na nangaramtan ng mapuputing damit, at may mga palma sa kanilang mga kamay. Yun. At anong ginagawa daw doon sa harap ng kordero? Nag-aawitan, mga kapatid. Ang tanong, anong alam yung awit, mga kapatid, ngayon? Pwede ba tayo mag-special number? Kahit isa-isa lang tayo? Yun. Maghapon. To God be the glory, praising. Anong sunod? He has done. Talagang anong sunod? Dapat ganun ang mga boses natin eh. So, talagang nianam na mo yung kanta. Yun. Ano pa yung kanta? Life Eternal. Yung start ng Life Eternal. So, gandang awitin eh. Mamaya, after lunch, huwag kayong uuwi. Dahil i-divide na natin sa 4. East, West, North, and South. Yung 4 yun eh. Hindi po, for voices tayo. Bawat sigurado natin. Para talagang gumanda yung ating pag-aawitan. Hindi para ipagyabang, kundi for the glory of the Lord. Kasi, sabi ng Biblia, where 2 or 3 gathered in His name, He will be in the midst of them. Gano'n mo nandito ang Diyos, mga kapatid. Nakatunghay po sa atin. So, dapat tayo seryoso. Seryoso tayong sumasamba. So, ano ba mga kapatid? Sabi doon, wise, holy, immutable administration. Yun. Matalino at banal na pamumuno. Hindi nagbabago. Rules by infinite wisdom, no mistake. Hindi siya nagkakamali. Akala lang natin, ako, nagkamali ata si Lord. Bakit ganito yung buhay ko? Hindi ho nagkamali ang Diyos, mga kapatid. No error, no chance, or plan. Lahat nakaplano na, ordered, and directed perfectly from eternity. Yung buhay natin, mula sa tiyan pa lang ng nanay natin hanggang tayo mamatay, mayroon akong naka-blueprint po dyan. Minsan ginagamit lang ng Diyos yung pangyayari para ma-fulfill yung kanyang purpose. Yun. Hindi natin tayo nang masurpresa dahil yan.
Salamat Lord kung ano man ang plano mo. Dapat ganun ang prayer natin mga kabayan. Lord, kung ano man ang plano mo sa buhay ko, magpapasakop ko sa iyo. Ganun dapat ang buhay natin. Huwag na, Lord, bakit ganito? Ba't ganito ang buhay ko, Lord? Kung kailan naman ako naging primitive Baptist, ang dami kong pagsumukan. Talagang pinisensya mo ba yung primitive Baptist? Ito kasi si Pastor, padandaan pa eh. Sineron pa ako ng Doctrine of Grace eh. Talagang sinesya mo ba? Wala po mga kapatid. Pag naunawaan mo that God is powerful, pagpapasalamat ka sa araw-araw na buhay mo. Paggising mo pa lang sa umaga, sasabihin mo, thank you Lord. Salamat Lord. Yun. Yung wala, wag mo munang intindihin yun. At darating yon sa tamang panahon. Kasi may tamang panahon mga kapatid. Pag naintindihan natin yung tamang panahon, hindi ka mag-aalala. Bakit to? Sabi ni King Solomon, Ecclesiastes chapter 12 at chapter 3. Ano po yung sabi ni King Solomon? Lahat to ng bagay ay may panahon. Kaya huwag kayong mag-alala mga kapatid. Yun. Ano sabi niya? To everything, there is a season and a time to every purpose under the heaven. Yun. Pag wala pa yung talagang nagmamahal sa'yo, on the way na po yan. nasa Bisaya na po yan. Ano pa na ba yun? Nag-message na po sa akin, on the way na. Pastor, kaya mga kapatid, huwag kayong mag-alala. Dahil ang Diyos napakarunong sa lahat. Yung hindi natin inaakala, nakaplano na po sa Diyos yun. Masusurprise ka na lang. At kakatop na lang sa'yo. You are, Sister Perla? Oh yes. I want to marry you now. Ganun bilis. Who are you? So, kapag ang Diyos ang kumilos, walang imposible mga kapatid. Walang imposible. Kita mo ako, ang tagal ko na gusto mag-abroad nung binata ko. Talagang gusto ko, hindi ko mag-abroad na. Nakapagbigay na ako ng processing fee, naka-medical na. Excited ako mag-abroad. Hindi natuloy-tuloy. Kung kailan ayaw ko mag-abroad, naka-abroad ako. Yun, di ba? Nakarating ako sa Malaysia, Thailand, Singapore. Yun, kalooban ng Diyos, makamarating ako sa India. Yun. Pinaparoon tayo na pupunta na nga ako eh. Pero sabi ko, ang mahal ng pamatay, 35,000 one way. Baka may mag-sponsor dyan sa Tangamay. Amen! Mayroon na! Ay, wala pa pala. So, ang dami kasi nating mini-mentor doon. Nasa 15 na mga mga ano na yun, may mga kongregasyon na mga kapatid eh. Di ba, Pentecostal, di ba, primitive na yung way ng worship nila, pero kailangan talagang mapuntahan. Yun. Talagang pinakita sa akin yung pagkain nila Sister Margie, talagang puro, ano yung tawag doon? Kare. Sabi ko, oh, so delicious, brother. Yeah, I'm so delicious. Talagang delicious sa kanila. Pero natikpan ko talaga sister sa Malaysia. Ano. So, ipag-pray natin, ha, kapatid, yung ministry natin sa Malaysia, na nawa ay mag-provide kasi siyempre hindi naman kayamanan yung mga contact natin na ipoprovide nila yung ticket. Dito lang sa Malaysia, sila yung provide sa akin round trip. Ang reservation nga yun, 1 year. Yung 5,000, round trip na yun eh. 1 year reservation eh. O malay mo, Pastor, mamaya, Pastor, na-reserve ko na kayo sa India. Round trip, Pastor. Yun, hindi yung ganda. Nawa, may kilusin. Ililihan ko sino. Ililihan ko, Brad. Kung sino ang kilusin ng Diyos na magkubuha ng ticket. O bahala na, baka 10 years after. So, yan po. Sabi doon, to everything, there is a season. Yun. Ako, hindi naman ako nagmamadali kung kailan ang takda ng Diyos. Kasi pag anuhin ko na hindi pa naman kapanahonan ng Diyos, pahirapan po tayo, kapatid. Sabi nga ng isang kasabihan, ang hinog sa pilit, mapait. Yun. Ganun din, pag pinilit mo yung gusto mo, sabihin na, katagda naman yun. Ang tawag po doon, pinipermit lang ng Diyos yung gusto mo. Pero hindi talaga yung will ng Panginoon. Kasi nag-uubiro lang siya doon sa pangyayari, pero pag pinilit mo yon, maaaring i-permit ng Diyos yun. Ang tawag doon, makulit ka eh. Katulad din ng bayang Israel, di ba? Sabi ng bayang Israel, bigyan nyo kami ang hari!
na mamuno sa amin. Sabi ng Diyos, sapat na yung mga propeta sa inyo. Ay mapili talaga yung mga Israelita. Gusto nila talaga magkaroon ng hari. Binigay. Sinong binigay? Si King Saul. At ang pumili sa kanila, mga tao, gwapo, batangkad. Yun. Sabi niya, ito na. Grabe, gwapo. Grabe talaga. Gwapo. O, anong nangyari? Anong nangyari po kayo sa mga kapatid? Yun, nagbataas po siya eh. Yun. Kasi siyempre, gandang lalaki. Hangang-hanga sa kanila yung mga tao. Yan na, talagang warrior yan. Talagang warrior. Katagalan, anong nangyari sa kayo, kapatid? Inalisan po siya ng Espiritu ng Diyos. Nagkaroon siya ng jealousy. Pinagsilusan niya sino po? Si David. Yun. And then, nawala na po talaga siya. So, ibig sabihin, may pangyayari sa buhay natin, nakala natin, yun talaga ang ano ng Diyos. Kundi yun ay pinipermit lang niya dahil ayaw nating sumunod talaga sa rebuild will. O may rebuild will na po mga kapatid eh. Mayroon na pong rebuild will na susundin natin. So, ang sabi pa dito, Isaiah, yan, ito mga kapatid. Isaiah 46, verse 9 to 10, remember the former things of old, for I am God and there is none else. I am God and there is none like me, declaring the end from the beginning and from ancient time the things that are not yet done, saying, my counsel shall stand and I will do all my pleasure. Ang counsel o yung payo ng Panginoon ay mananayo at ginagawa niya yung kanyang ikasisiya. Ay, pastor, ang kasakit naman ng ikasisiya natin. Wala tayong magagawa. Kasi ako ramdam ko talaga lahat yun, mga kapatid. Mula maliit, naramdaman ko na. Parang ang sakit ng mga nangyayari. Pero, ang Diyos ko'y may plano para. James 1:17. Sabi na James, every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. Romans 11:33-34. Yun. All the deep, how unsearchable are his judgment and his ways past finding out, for who had known the mind of the Lord, or who had been his counselor. Alam ba natin ang pag-iisip ng Diyos, mga kapatid? Pwede ba natin payuhan ang Diyos? O Lord, pwede bang ganito? Pwede ba, Lord, ang maging asawa ko ay maputi? Ay, nung dumating ay maitim. Pero Christian. Pastor, Lord, maputi. Ayaw ko talagang maitim. Kumakatok naman sa'yo eh. Christian, yung ang kalooban ng Diyos eh. Ayaw ko! Talagang pinilit. So, minsan yung standard natin ay hindi standard ng Lord, mga kapatid. The first standard ng Diyos, believer. Believer. Yun. Pastor, mas matangkad ako sa kanya. Believer. Yun ang unang titignan mo. Pastor, mas matangkad siya sa akin. Believer. Kahit mas matangkad sa iyo yan. Titingnan mo, unang quality, unang katangian, believer. Babagsak ka sa unang katangian. Pastor, financially bankrupt, believer, it follows na lang po. Lahat po ng ating gusto, sigurado ibibigay ng Diyos. Kapag yung unang katangian, yun ang ano natin. Di ba sabi naman, seek the first, the kingdom of God and His righteousness in all. So it follows na lang yun. Financial, physical, unahin natin yung spiritual na pag-una. At follows na lang yun. Kapag alam ng Diyos na inuuna mo si Lord, baka nga ibigay ng Diyos kung gusto mo. Financially, stable, physically, handsome. Siyempre, physically, beautiful. Di ba? Practice yan, di ba? Unahin lang natin si Lord. Kasi gusto mo yung guwapo. Ayaw mo na masundin si Lord. Baka bigyan ka ng babagsak ka sa sa tingin mo guwapo. Pero sa iba, hindi ka guwapo. Katamtaman lang. So ano pa? Universal administration. Ito po mga kapatid, no? Ang Diyos ay nag-govern o nag-administer yung kanyang pamamahala sa buong mundo.
sa buong kalawakan, sa buong sangkalangitan. Naggugobyerno po siya. Ano sabi niya sa Proverbs chapter 16, verse 4, verse 9, and verse 33? The Lord had made all things for Himself. Yeah, even the wicked for the day of evil. Ginawa ng Panginoon ang bawat bagay na ukol sa kanyang sariling wakas. Oo, pati ng masama, na ukol sa kaarawan ng kasamaan. Eh di ba, nilikha niya si Lucifer, mga kapatid? Yung mga nagrebelde sa Diyos, ilang porsyento ang nagrebelde sa Diyos, mga kapatid? Kasama ni Lucifer. Almost 1/3 of angels. Gano'ng karami yun? Napakarami po yun. Pero wala naman sinabing bilang, pero napakarami po. Laksa-laksa po yun. Kaya yung mga nagrebelde na mga anghel, nasaan po sila ngayon? Sa palagay niyo, mga kapatid? Nandito sa lupa. Kaya sabi ni Peter, ano yung sabi ni Peter? 1 Peter 5:8. Kaya mag-ingat-ingat po tayo. Dahil ang mga nagrebelde sa Diyos ay nandito po sa lupa. Anong ginagawa niya? 1 Peter chapter 5 verse 8, ang sabi doon, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. Yung mga nagrebelde po sa Diyos, nandito na po sa lupa. At ang ginagawa niya ay mag-inis, maghanap ng ahente. Ano po ang number 1 ahente ng kalaban, mga kapatid, sa palagay nyo? Ha? Yun. Number 1 agent of Satan is the unbeliever. Yun. At pangalawang agent po yan, yung mismo sarili mo, the lust of the flesh. Yun. Ginagamit po yan ni Satan para bumagsak tayo. Physically, pero spiritually, secure na po tayo, pero temporal na buhay natin, pwede tayong mawalay po sa Diyos pag inuna natin yung lust of the flesh. Tatlo po yung pwedeng ikabagsak natin. Tingnan po natin, 1 John chapter 2, verse 15. Ito, ginagamit po ng kalaban po ito. 2:15, sabi ni John, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. 16, for all that is in the world. Ayun, isang package po pala ito. Yung nasa word. Ano yung isang package na ito? The lust of the flesh. Yun, number 1 po yun. Pangalawa, the lust of the eyes. Pangatlo, the pride of life. I-package po ito. Ito po yung tinatawag, ito yung sabi ni Paul sa Romans 12:2. Now, do not conform in this world. Romans 12:2, mga kapatid. Sabi doon, and be not conform, i-highlight ko lang para makita ng mga nasa Google Meet. Sabi doon, and be not conform to this world, but be you transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Yun ang sabi doon, yung word na yun, isang package po yun. Lust of the flesh, lust of the eye, and the pride of life. Ang sabi ni Apostle Paul, huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Ano ang babaguhin natin, mga kapatid? Yung ating pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Ang babaguhin natin yung mindset natin. Halimbawa, gusto nyo magpapayat. Ano ang mindset niyo? Pag gusto nyo magpapayat, ano ang ima-mindset nyo sa isip nyo? Huwag masyadong kakain ng kanin. Half price lang. Yon. Isang beses lang kumain ng kanin sa isang araw. Hindi talagang bilis kayong mamamayat. Di ba? At hindi masamang pumayat. Yan ay healthy. Kaysa naman mataba kayo. Ang dami ng inyong karamdaman. Palagi kayo sa ospital. Mas maraming kainin na gulay at prutas. Dahil ang kanin ay nakukonvert yan as a sugar. Kaya maraming nagkakasakit. Ako, isa may na ako kumain ng kanin. Kung maraming gulay, dyan ako eh. Tanong ang katawan ko, di ba? Dati ganun. Nasa likod na po yun. So, kailangan natin pagkalagaan yung katawan natin. We are the temple of God, kapatid eh. Tapos, wala tayong disiplina. Ano sasabihin ng Diyos sa atin? Praise the Lord ka. Hallelujah. Amen.
Tapos, abusado tayo sa katawan natin. Ayun sabi ng Bible, sisirain ko rin kayo. We are the temple of God. Yung banal na espiritu ay naninirahan sa atin. Tapos inaabuso natin yung tirahan ng banal na espiritu. Ano kaya gagawin ng banal na espiritu sa atin? Sabi ng Paul, sisirain kayo, ko rin kayo, sapagkat ang katawan nyo ay banal na ang katawan ito ay siyang tirahan ng banal na espiritu. So, yun po yung pinakaano natin mga kapatid. Tayo po ay, sabi doon, the Lord had made all things for Himself. Ginawa ng Panginoon ang bawat bagay na ukol sa kanyang sariling wakas o pati ng masama. Ang puso ng tayo kumakata ng kanyang lakad, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Di ba? Sino may mga plano sa buhay mga kapatid? May nakalista na ba kayong mga plano? Ngayong taong ito ay kailangan maging milyonaryo ako. Next year, magiging bilyonaryo ako. Pang 3 taon, magiging trilyonaryo ako. Pang 4 na taon, magiging, ano pang sunod sa trilyon? Mga estudyante? Quadrillion. Yun. Ano sunod sa quadrillion? So, magkakasubukan tayo ng mga math. Ano? So, sabihin mo na, Lord, kung ano yung gusto mo ibigay, ayaw ko na magagad ng mga walyon, mga quartillion. Hindi ko na ma-pronounce. Para yung sabi nyo, anong gusto mong kotse? Eh, yung mahirap i-pronounce. Ano ba yung mahirap i-pronounce na kotse, Brad? Eh, sabi niya, ito na lang. Hindi ko ma-pronounce eh. So, kailangan maliwanag po yung gusto natin mga kapatid. At yung gusto natin ay hindi lalampas sa gusto ng Diyos. Dapat magtagpo kayo ng Diyos sa gusto niya at gusto mo rin. Noon. Para hindi magkaintindihan kayo. Pag hindi kayo nagtagpo sa isa't isa, hindi kayo magkakaintindihan. Diyos mo ng Diyos. Baka sabi ng Diyos, anak, mahal mo ba talaga ako, anak? Opo, Lord. Sundin mo ako. Opo, Lord. Lord, pero ito ang gusto ko, Lord. Talaga, inisira ko yung gusto mo eh. So may gusto na po kasi ang Diyos at kapatid. Huwag natin lalabagin yun. Kasi para magtampo tayo ng Diyos at kung gusto mo, nandun na ito, nakasulat na po yun. Para blessing. Alam mo, di ba? Kapag masunurin tayo sa Diyos, 3 bagay ang mapapa sa atin. Ano yung 3 bagay na yun? Dadagdagan yung araw mo, dadagdagan ang haba ng buhay mo, at ano pa yung panguling ibibigay na Diyos? Kapayapaan. Yun. Kaya sabihin mapayapa ang buhay mo pag masunurin tayo sa Diyos. Ang hirap namang mas palagi kang stress sa buhay. Anong pastor? Hindi talaga ako mapanagay. Bakit, brother? Bakit? Dami kong dalahin sa buhay. Ano ba dalahin mo, brother? Wala pa yung ating pinagpipray. Ano ba yung pinagpipray mo? Alam mo na yung pastor. Ipinag-pray mo na. Yun. Bayaan mo na lang ang Diyos sa tamang panahon. Di ba ang sagot ng Panginoon, pwedeng yes, no, or wait. No, wait ka lang. Baka hindi pa panahon. Baka may dapat ayusin tayo sa puso natin. Kapag hindi pa dumating, may tamang panahon po yan na nilalaan ang Diyos. So, sa 33, ano sabi doon? The Lord is God. Ginagawa ang pagsasapalaran sa kandungan, ngunit buong pasyan niyaon ay sa Panginoon. Acts 17, 24, 27. Ito mahaba pero God that made the world and all things therein, saying that He is Lord of heaven and earth. Yun. Siya ang Panginoon ng langit at lupa, dwelleth not in the temples made with hands. Kaya ang Diyos hindi nakatira dito mga kapatid. Saan nakatira po? Yun. Sa puso ng bawat mananampalataya. Sabi doon, neither is worship with men's hand as thou he needed anything, saying it, he gave it to all life and bread and all things. 26, he had made of one blood of nation of men for to dwell on all the face of the earth and had determined, yun, tumaganda, determined the time before appointed and the bounds of their habitation. At ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa na itinakda, yun, ang kanilang talagang ayos ng kapanahunan. So nakatakda ng mga kapatid, yung ayos ng ating kapanahunan. Yung iyong kapanganakan, yung iyong kamatayan, nakatakda na po yun. Naayos na po yung Panginoon. Kaya pag tinanong mo ko, Pastor, kailan ka mamamatay? Bakit tinanong mo? Kasi gusto ko nakitang palitan.
Huwag kang mag-alala. Naayos na po ng Diyos kung kailan ako mamamatay. Baka sabay na tayo. Yun. Di natin alam kung sino ang mauna. Pero nakaayos na po lahat yan sa Diyos. Yung kapanganakan, yung kamatayan, lahat. Kung saan tayo inilibing. Ako, hindi ko nga alam kung saan ako inilibing eh. Sa palagay niyo mga kapatid, kung ako'y mamamatay, saan niyo ko inilibing? Ay, bahala na si Mrs. Pastor. Hindi namin alam. Ha? Kasi sagot po na yun. Ay, kakulang ko na lang po talaga St. Peter. Pero pwede naman, plywood na lang. Dati, sa probinsya po, wala naman ganun. Plywood lang po eh. Mas kung wala, ako, request ko na nga, kung wala talagang magastos, dadadian. Ano, magpunawa ko ni Lord. Wala talagang magastos, walang mag-sponsor ng paglalagyan ko. Hindi, bili na lang ng plywood. Mga dalawa sigurong ano Brad, di ba? Mga dalawa sigurong plywood, okay na. Tapos lagyan na lang ano yung Brad? Pagpakintab. Kasi mabubulok din naman ang katawan ko eh. Noon, di ba? Papagandahin mo pa yung lagayan mo. Tapos tapos mangungutang pa, no? Ano, ipangutang natin si Pastor magkano? Siyempre, huling ano na ni Pastor, yung tig 150,000 na lagayan ni Pastor. Huwag ho, mga kapatid. Ako na po nagsasabi, huwag niyong ipangutang yung paglalagyan ko. Maawa po kayo sa asawa ko. Okay lang kung may mag-sponsor. Kasi, sabi doon, nagmula sa lupa, babalik sa lupa. Pag isinuot mo yun ako meron na po kaming yung ng biyanan ko eh. Pero kung may mag-sponsor naman, wala naman problema, di ba? Hindi ko naman makita na yun eh. Sabihin mo, Pastor, ako po ang nag-sponsor ng mo hindi ko na maririnig yun. Ngayon pa lang, sabihin mo na sa akin, mag-sponsor ka para sa pasalamatan na kita. Tapos nung pinakausap ko na ako, nandun ako sa sa Kabaong. Pastor, ito po, nag-donate po ako ng 10,000 ha. Ito po, ipakita mo po sa akin. Hindi ko na makikita yon. Wala na akong kamalay-malay. Ngayon pa lang, magbigay na kayo. Tatawa yung mga taga-Google natin. Ang ibig sabihin lang natin, habang buhay yung minamahal natin, doon natin iparamdam na mahal talaga natin. Huwag mong pagdawala na iyak-iyak kang. Tapos nung buhay pa, hindi maramdaman nung minamahal mo, namahal mo siya. Hindi mo man lang mabili ng isang rosat na kahit isang rosat lang, hindi naman kailangan 3 rosat. Di ba? Ngayon pa lang, mga anak, iparamdam niyo sa magulang niyo, na mahal niyo yung magulang niyo. Pag-uwi niyo, magpasalubong naman kayo ng kahit isang lollipop sa magulang niyo. Pinababaonan nga kayo, tapos pag-uwi niyo, wala kayong pasalubong. Kahit kiss lang. Wala akong pasalubong. Ito pasalubong ko. Kiss. O, di ba? Maramdaman lang ng magulang na yung pagmamahal, di ba? Kahit wala ng pera. Pero pag naramdaman ng magulang, yung yakap lang kapatid. Kahit sa asawa, bro. Yakap lang talaga eh. Yun. Kaya pagdating ng misis mo, yakapin mo agad, bro. Kahit tagtatampo, na yung mga lalaki, pag nagtampo yung mga babae, yakap lang talaga ang katapat niyan. Susuyuin natin. Huwag natin hintayin yung babae magsuyo. Dahil yan ay talagang nature yan, matampuhin. Kaya tayong mga lalaki, dapat mataas yung natin, yung unawa sa mga babae. Hindi tayo pa inuunawa ng babae, di ba? Parang baliktad eh. Baka request ka na lang kaya kay Lord, Lord, ako na lang kaya ang babae. Sinusis po ang gawin mong lalaki. Tingnan natin, baliktad natin ang pangyayari. Kung kaya natin ang trabaho ng babae, ako hindi ko kaya mga kapatid. Pag tinitingnan ko si Music, sabi ko, hindi talaga kaya. Kaya sabi ko, Lord, suporta na lang ako lahat ng Kaya nga pinariban ko si Music para suportahan ko siya sa beauty. O, di ba? O, ibigay mo na yung gusto ng misis mo para ang daming trabaho ng misis natin tapos hindi mo susuportahan. Magkano lang ba ang riban, di ba? Magkano bang riban ngayon? O, 800. O, di nakatawad pa ng 200. At least, masabi naman lang na hindi mo pinababayaan ng misis mo. Alam mo, binigay ng Diyos sa iyo, tapos pababayaan mo. Nung nandun pa sa poder ng magulang yan, alagang-alaga ng magulang.
Tapos nung asawa, pababayaan mo. Kaya minsan masakit sa magulang na nakikita yung anak na babae na pinababayaan ng asawa. Masakit po talaga. Lalo na ang lalaki. Ang tawag ng mga tatay sa anak na babae, prinsesa. Yun. Yung mga lalaki, ano din, yung mga lalaki, kayo kasi anak, kami ka. Talaga sabi nyo, pag may anak na babae, wala ka pang anak na babae, bro, no? Gusto mo ba? Tatlo na yung lalaki sa brother. So, yun po. Yung tinatawag po nating, ayun, malapit na po tayo. So, administration and creation and providence. Yun. Revelation 4:11, sabi doon, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor, power, for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. Yun. He gathered the waters, you know? He gathered the waters. Kaya di ba sa creation, inipon niya lahat ng tubig. Iniba niya yung tubig alat at saka tubig tabang. Ganon hindi kapangyarihan ng Diyos. Sabi doon, let the earth fear the Lord. Let all the inhabitants of the world stand in awe. Matakot nawa ang buong lupa sa Panginoon. Magsitayo nawang may takot ang lahat ng mga sanlibutan sa Kanya. For I speak and it was done. He commanded and it stood fast. Yung inutos niya, nagagawa niya mga kapatid. Ganon katindi ang kapangyarihan ng Diyos. Yun sa providence, upholds, govern, direct all, preserves, keep all things, and being not one atom falls without his order. Walang malalaglag na anuman na hindi niya inahintulot. Rules, direct all events, nations, rise, falls, kings rule. Nehemiah 9:6, tina po natin. Thou even thou art, O Lord, alone. Thou hast made heaven, the heaven of heavens, with all their hosts, the earth, and all things that are therein, the seas and all that is therein. Thou preserve them all, and the host of heaven worship thee. Ikaw ang Panginoon. Ikaw lamang. So wala na daw Panginoon. Ikaw ang lumikha ng langit ng langit, ng mga langit, pati ng lahat ng natatanaw roon, ng lupa at ng lahat ng babagay na nangaroon, ng mga dagat at ng lahat ng kumpleto ng verse na ito eh. Lahat ng nasa langit, lahat naroon, at iyong pinamalaging lahat, at ang hukbo ng langit ay sumasamba sa iyo. Hukbo ng langit, sumasamba sa Panginoon. Eh, sino ba yung mga hukbo sa langit? Yung mga natira na hindi nag-rebelde sa Diyos. Yun ang hukbo ng Diyos sa kalangitan. At yun ang susundok po sa atin kasama ng Panginoon. Yung hukbo, tingnan natin mga kapatid. Sa 1 Corinthians chapter 15. Tingnan natin chapter 15 verse 52. Sabi doon sa 52, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must put on incorruption, this mortal must put on immortality. So with this corruptible shall have, ito yung pagdating ng Panginoon. Nakasama no yung sa Jude, sinabi niya sa Jude chapter 1 verse 14. Sabi dan, and Enoch also, the seventh Adam prophesied in the saying, behold, the Lord cometh with 10,000 of his saints. Alam mo yun, no, mga kapatid? Kasama yung mga napakarami. At ang mga ito naman, ang sinulaan ni Enoch na kapito sa bilang mula kay Adam na nagsabi, narito dumating ang Panginoon na kasama ang kanyang mga laksa-laksang. Anong laksa-laksa? Banal. So pagdating ng Panginoon, ang dami niyang kasama, mga hukbo. Para kanino yon? Para salubungin po tayo. Gano'n mo? Matinding salubong para sa atin, bro. Hukbo ng langit ang sasalubong sa atin. Saan tayo sasalubungin? Tingnan natin. 1 Thessalonians 4:16. Ito po, sabi doon ni Paul, sabi niya, for the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God. No? And the dead in Christ shall rise first, and then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the cloud to meet the Lord in the air. And so shall we ever with the Lord. Tanda tayo mag-debate? Saan natin inimit si Lord? On the air. Yun. Sabay-sabay po tayo. Wala akong maiiwan na anak ng Diyos.
Kapag naiwan kayo, hindi kayo anak ng Diyos. Wala nang maiiwan na anak ng Diyos dito. Ay, pastor, paano yung pasaway? Lupa lang ang nagpasaway, pero yung kanyang kaluluwa, eternally secure na po yun. At makakasama natin siya pagdating ng Panginoon. Walang maiiwan kahit isa. Sabi doon, mapapasa Panginoon tayo, magpasawalang hanggan. Masarap ba, masaya ba sa langit, mga kapatid? Masaya po. Bakit po masaya? At sabi po ng Revelation 21:4, wala nang luha, wala nang lungkot, wala nang pagdati, wala nang gutom, wala nang pagtatrabaho, wala nang pagod. Lahat ng kahirapan, mawawalay na. Yun. Lilipas na. Ibig sabihin, ang gagawin lang na po natin doon sa langit ay umawit, pagbigay ng papuri sa Diyos. Yun. So Daniel, tingnan po natin, chapter 2 verse 21, malapit na po tayo. And he changed the times and the season, he removed kings and set up kings, he gave it wisdom unto the wise and knowledge to them that know understanding. Yun. Job 12:13-16, with him is wisdom, strength, he had counsel and understanding. Nasa Diyos ang karunungan at kakayahan, kanya ang payo at pagkaunawa. Verse 14, behold, he break it down, and it cannot build again. He shut it up a man, and there can be no opening. Narito siya'y nagpapabagsak. Dala mo? Pag gusto kang ibagsak ng Diyos, talagang ibabagsak ka. At hindi maitayo uli. Siya'y kumulong ng tao at hindi mapagbubuksan. Yun. Matindi mga pamanlita ng verse na ito. Behold, he will hold it the waters, and they dry up also. He sendeth them out, and they overturn the earth. Narito kanyang pinipigil ang tubig at nangatutuyo. Muli kanyang binibitawan sila at ginugulo nila ang lupa. Alam mo yung mga atin, di ba? May tagtuyo at may tag. Ano yung mga, ano sa atin, yung mga panahon? Tagtuyo, tagsibol, taglagas, ano pa yun sa? Tagulan, yun. Wala ba tig-niebe? So, sino magigawa niyan, mga kapatid? Ang Diyos po, mga kapatid. Kaya di ba, pag tuyo, abay, pag tagulan naman, talagang overflow naman ang tubig. Pag tagtuyo, naranasan ko sa bukid, bitak-bitak talaga ang lupa sa bukid. Kawawa yung mga magbubukid, Pero pag dumating naman ang baha, kawawa din ang magbubukid. Bakit to? Yung tinamin lang, was out din. Pero makikita mo yung magbubukid, hindi mo sila na paulit-ulit na lang. Tinatanggap na lang nila na talagang ganun ang panahon. Ibig sabihin, mataas pa rin yung kanilang pagtitiwala sa Diyos na kahit ganun nangyari, tanim ulit tayo. Di ba? Sa bundok di ba? Kahit bagyuhin, tanim na ulit, tanim ng tanim. Tutubo din. So, ayan. So, sa sunod, tatalakayin po natin, God is sovereign in administration and grace in salvation. Sa next Sunday po ito. So, mahaba po kasi itong sovereignty of God in administration. Para tayo po ay maintindihan natin na yung lawak ng pagpupuno ng Diyos, hindi ho lang basta-basta. Alam niyo mga kapatid, pag naintindihan niyo yung sovereignty of God, lalo kayong maglilingkod sa Diyos. Lalo yung mag-iinit kayo sa paglilingkod. Na ang pinaglilingkod ko para ay hindi basta-basta. Ang pinaglilingkuran ko pala ay alam niya lahat sa buhay ko. Ang pinaglilingkuran ko pala ay siyang nagplano sa buhay ko. Ay paano ka hindi iinit sa paglilingkod? Talagang pupursigihin mo maglingkod sa Panginoon. Kasi alam na alam niya ang buhay natin. Huwag ko tayong maging Jonah. Ang tawag doon, tumatakbo sa gawain ng Panginoon. The runaway missionary ang tawag sa kanya. Ay di ba, hindi naman maganda yung nangyari sa kanya Tumakbo siya sa gusto ng Diyos. Kaya tayo lahat na narito ngayon sa face-to-face at sa lahat na naka-join sa Google Meet, talagang itaas natin yung antas ng ating paglilingkod sa Diyos. Yung para sa Panginoon na paglilingkod, yung oras natin, yon. Ano pa? Yung talento natin, yung patutuo natin. At ito yung pinakamahirap. Ano po yon? Yung treasure natin. Ay, doon lang sa tatlo pastor. Kaya yung treasure, huwag muna. So, dito naman, okay naman mo. Kasi pang-pray ninyo, pastor, para makapagbigay kami. Kailangan may trabaho kami, pastor.
Kailangan mayroong negosyo kami, pastor. Kasi ang hirap namang magbunot. Wala kang mabunot kasi wala namang income, di ba? So ipag-pray natin na lahat po tayo magka-income. Kasi pag may income po tayo, siyempre, una sa pamilya, sa ministry, edi maligaya ang buhay. Kasi minsan ang pera talaga, dalawa ang nagiging resulta niyan eh. Nagiging masaya ka, nagiging malungkot ka. Yun. Kapag nagamit mo sa tama ang pera, magre-resulta ito sa'yo ng kagalakan. Pero pag ang pera nagamit mo sa masama, magre-result ito ng kalungkutan. So nawa, pag pinagpala tayo ng Diyos, mga kapatid, hindi ito magresulta sa atin ng kalungkutan. Naway magresulta ito ng kagalakan. So, yan. Talakayin natin sa sunod. So, yung table to ba yun, kapatid? Tayo yung mga nalangin. Salamat sa Diyos sa umaga ito, sa iyong sa ibiyaya. Salamat sa Diyos sa mga salitang amin na pag-aralan about sovereignty of God in administration. Tawa, marami kami natutunan na nagpabigay sa amin encouragement na lalong tumaas ang antas ng aming paglilingkod sa iyo, God. Salamat sa Diyos sa mga kita po po ng oras. Kayo po ang mangunat ng ubay sa pangalan ni Jesus. Amen. Hey, Brother Lick.